Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Kayong mga taga-barangay, huwag na kayong pumunta sa NPA. Dito na kayo sa amin sa gobyerno because meron kayong maliwanag, very bright future kung kayo ay maniniwala sa ating gobyerno. Huwag na kayong maniwala sa NPA. Sabi ng taga-barangay, yung mga dating solid na supporter, mga masa ng NPA, ano makukuha namin sa gobyerno? Sabi nila, sabi ng sundalo, meron tayo diyang mga farm to market roads, mga school building na ipapalit natin doon sa inyong mga salugpungan schools na ginawa ng mga NPA na giniba namin. Papalitan namin yun ng mga schools, bigyan namin kayo ng mga water and sanitation systems, meron mga health stations, electrifications, agricultural livelihood and technical vocational training projects, assistance to indigent individual or families in any of the following forms of assistance: medical, burial, transportation, food, cash for work, education. Sabi na ng taga-barangay, uy, meron palang ganun. So, dito na kami sa gobyerno. Matagal na namin hinahanap yan. Kaya nga kami naniwala sa NPA dahil matagal kaming neglected by the government. Hindi kami pinapansin. Ngayon, nabibigyan pala namin kami ninyo ng ganyang mga projects, so dito na kami sa gobyerno. So ngayon, kapag tanggalin natin itong pondo na ito, para dyan sa Barangay Development Program na yan, na nakalaan doon sa barangay, sa LGS Act, kung tanggalin natin yan, anong mangyayari? Wala tayong ma-deliver ng mga goods and services doon sa mga barangay na pinamisan natin. Kung walang ma-deliver doon sa barangay, anong sabihin ng mga taong bayan doon? Alam niyo, napaka-importante po ang word of honor sa isang Pilipino. Yung pag nagsabi ka, dapat gawin mo. Ngayon, hindi magawa ng ating gobyerno dahil nawala itong pundo na ito. Anong sabihin ngayon ng mga taga-barangay? Mabuti pa, balik lang tayo sa NPA. Dahil nga, nung panahon ng NPA, ay meron tayong mga natatanggap sa NPA. Meron tayong mga project dyan sa NPA, mga kalabaw, mga kambing, pinapalagaan sa atin sa NPA, then nakikinabang tayo. Yung panahon ng NPA, kahit na yung tinuturo ng mga salugpungan schools ay puro hatred, puro galit sa gobyerno, paano makipaglaban sa gobyerno, pero at least ang ating mga kabataan ay natututong magbasa at sumulat dahil sa salugpungan schools. Ngayon, hindi pala nyo gawa ng eskwelahan yung aming barangay. So ano ngayon? Wala kayong word of honor. So babalik kami sa NPA. So itong 50 years na marami nang namatay ng mga tauhan natin dito sa 50 years na laban na ito, ay mawawalang saysay kung tanggalin natin itong punto na ito. This is the right time. Kumbaga nasa tuktok na tayo. Pag hindi tayo makarating sa tuktok, slide down tayo, babalik, the same problem will occur hanggang ako ay nag-retire na. Alam po niyo, Mr. President, bago ako naging senador, naging polis ako, naging sundalo ako, at I have seen the horrors of war. I've been engaged in brutal war against the NPA. Ang dami ko ng taong namamatay. At napakasakit po kapag ikaw ay habang naglalakad ka sa bundok, tinanong ko yung isang tao, huy, meron bang NPA dyan? Sabi ng nasalubong naming tao, wala sir, walang NPA. Maya-maya, pagdating ko sa unahan, pukpukan na, inambus na kami. Ang daming patay sa mga tauhan ko. Napakasakit po isipin na yung simpatiya ng ating mga tao whom we have sworn to serve and protect ay wala sa atin. Nandun sa kabila, sa kalaban. Dahil napabayaan sila. Wala mga project na binigay sa kanilang mga barangay. Hindi lang ramdam ang gobyerno doon sa kanilang lugar. Kaya, napakaganda po itong tsansa na ito. Ibigay na natin ito. Ibuhos na natin na ito para matapos itong problema nito. Kung hindi man matapos, ay at least mabawasan ang problema natin dito sa insurgency nito, Mr. President. Dahil, alam po ninyo, magdagdag lang po ako, I've been doon sa ganong klaseng trabaho. Nung bata pa ako po yung pinaka-striking force ng Region 11. Kung saan may gulo ng NPA, Surigao Sur, sa Kumbal, Davao Norte, Davao Sur, hanggang South Cotabato. Ako po ang pinapadala doon, Mr. President.
At hindi ko na mabilang kung ilang mga tauhan kong namatay sa gira laban dyan sa NPA na yan. At ngayon nakikita ko na mayroon ng tsansa na matapos ito. Sana tulungan natin ang ating gobyerno. Yung pundo na ito, maliit lang naman ito kung ibigay natin to. Tulungan natin sila na matapos itong problema na ito. Kasi ako, Mr. President, nag-retire na ako sa pagiging pulis. I have done my job for the last 33 years. Hindi pa rin natapos ang problema sa NPA. Ngayon, hintayin ko ba na yung anak ko nag-graduate sa PNPA, makipaggira na naman sa NPA for another 50 years hanggang mag-retire siya sa serbisyo? Hindi pa rin ito matapos. Dahil nga, sabi nila, nung bata pa kami sa gira, sabi namin, ano bang gira na ito? Alam mo, pag nagkagira kami sa NPA, Mr. President, napakahirap. I-describe ko sa iyo kung gaano kahirap. Yung luha, yung pawis, luha, sipon, laway, naghalo-halo niya sa mukha mo during encounters. Pag ganun po kahirap. Napakahirap po, Mr. President. Dahil nga, kulang tayo ng suporta ng masa. Nawawala yung, this is a battle of winning the hearts and minds of the people. Ngayon, kung hindi natin ito ma-deliver, itong pinapromise natin mga projects doon sa kabarangayan, babalik at babalik yung mga tao, yung mga masa doon sa NPA. Remember, this is 822 barangays na matagal na nating niligawan. Nung pumayag sa atin, ang promise natin hindi pa deliver, babalikin na naman doon sa NPA, wala nang katapusan, Mr. President. Kawawa ang Pilipinas. Again, with all due respect, alam ko may punto yung ating mga kasamahan na nag-uupos dito sa pundong ito, pero yun lang, binibigay ko lang yung importansya sa pundo na ito. Dapat na ibigay natin ito, Mr. President. Yun lang po, Thank Mr. you. Sponsor at Mr. President. Thank you po. Thank you, Senator De La Rosa. On a personal note, I would like to associate myself with the manifestation made by Senator De La Rosa. Thank you, Mr. President. Senator Gao. I'd like to thank the gentleman from Davao del Sur for his impassioned remarks, and those were the points I was trying to make, but he made them 10 times better, Your Honor, with emotion, with experience, and given his experience as in law enforcement, he and Senator Lacson are the champions for the peace and order and security sector, Your Honor. So talagang sila yung nakaranas niyan sa baba, Your Honor. Tayo, it's all theoretical and to us, no? Pero let's place on record that we have the longest armed insurgency, one of the longest armed insurgencies in the world, Your Honor. And I think madalas sinasabi, this is not going to be won through guns or through swords or through knives. And then ito na po yung sinasabi natin na it's a peaceful solution and a lasting solution. So sana nga magkaisa ho tayo dito. And again, we thank Senator De La Rosa for his very piercing and very relevant remarks. Thank you, Your Honor. If I may add, Mr. President, if I may add, Yes, good. very clear po yan, Mr. President, ha? Na sinasabi natin, to end this local armed conflict with the communists, kailangan natin ang whole of nation approach at hindi lang po military solution. At itong NTF-ELCAC funds na ito for Barangay Development Program ay hindi po ito pambili ng bala at baril para patayin ang mga NPA. Kundi ito ay mga socio-economic programs and projects para doon sa kabarangayan para makatulong sa mga tao doon. Ito na sinasabi namin noon nung bata pa kami, kahit panahon pa ni Senator Lacson. Sinasabi na habang nakipagira sa NPA, ano ba itong gira na ito? Tayo na lang, military police ang pinabayaan sa gira, yung ibang gobyerno hindi nakikialam. Ito na yung mga pakialam ng gobyerno. Ito yung mga projects na ito. Hindi through guns and ammo, kundi through projects, infrastructure at social services na makarating sa ating mga barangay. Ito na po ang tsansa. Very clear po yan. Hindi yan baril at bala, kundi projects po yan. Kaya yung mga taga-kabila ay nagkukumahog na harangin itong hindi yung mga legislator natin, ha, kundi yung kabila talaga, lalo yung legal plans ng mga komunista, nagkukumahog na harangin itong pundo na ito. Dahil battle ito of winning the hearts and minds of the people. If the government can deliver what they promise to these barangays, then mananalo tayo. Iisnabin na ng mga taong barangay yung mga NPA na yan. Hindi nga makapasok sa kanila.
Hindi niya makabalik doon sa barangay na yan. 822 barangay, Mr. President. Yun lang. Thank you, Mr. President. Thank you, Your Honor. May I add, Mr. President, tamang sinabi ni Senator Bato, hindi pang baby Armalite yan, pang baby oil. Senator Lacson, Senator Yes. Lacson, recognized. Thank you, Mr. President. And if I may reinforce the argument put forward by Senator De La Rosa, it is not the armed forces that will implement the programs or projects. Diretso po ito sa local government units. That's all, Mr. President. Thank you. Thank you to Senator De La Rosa and to Vice Chair Ping Lacson, who chairs our Committee on Defense and National Defense, and to Senator De La Rosa, who chairs our Committee on Yes. Peace and Order. No? Peace and Order. Public order. Mr. President, order, yes. before we recognize Senator Gordon who's next online, just a quick manifestation of support. My province of Bukidnon and Northern Mindanao, similarly situated to southern and eastern Mindanao, marami po kaming problemang insurgency doon. Tama yung sinabi niya. I was a congressman for 9 years and we used to go into barangays wherein when we sing the national anthem, hindi tumatayo kalahati ng crowd. Pag hindi tumatayo yan, boss, ang ibig sabihin yan, sa kabila yan. At that's why even in these barangays at that time, that was in 1997 up to 2006, 2007, hindi ako makapasok dyan na may escort. Kasi nga, baka ma-ambush kami on the way or ma-ambush kami palabas. So I would be going there with barangay health workers. What we were pushing for, even as early as that, was sana the government agencies did their job, that it didn't have to come to this. We salute the national government now because they came up with a master list and a master program for these areas, which should have actually been done, Mr. President, by the DPWH, kung walang kalsada, by the DA, kung kukulangan ng agricultural equipment or binhi or fertilizer, or the DSWD. As a matter of fact, there was a Kalahi Seeds program which addressed the problem on insurgency areas. So, saludo din po ako that they came up with a list for this. As long as, Mr. President, na under strict accountability rules pa rin yan. Yung ayaw lang natin po, baka maging puro training lang at lakbay aral, baka dalhin po yung buong barangay lang sa Boracay. Yan ang ina-avoid natin. Oh, there's If a it's menu. for the, yeah, there's a menu. There's a If we menu, follow yeah. strictly the menu and there's an accountability, there's accountability on that, I believe this program will really work. Kasi tama yung sinabi ni Sen Bato eh. Pag umakit ka dun sa mga barangay, like in my place, in Kisawa, in Kibawe, talagang that is a 2-day hike. Wala pang kalsada nun. Ngayon, medyo hindi pa passable. Yung Santa Filomena in Quezon, talagang kawawa dyan yung police, military, panay bakbakan doon. So, this may be the solution, Mr. President. And armed conflict is not the solution. The solution is anti-poverty measures. Tama po yan, Mr. President. We fully support them. Mr. President, we share the thoughts and ideas of the majority leader on that, and we also say no to red tagging, but yes to development, and vote for Senator Mig Zubiri. Your Honor. This is not for my re-election. This is for our country, Mr. President. Hi, my dear colleague in the seatmates. All right, group. next. The next in line, Mr. President, is a fellow seatmate. He is the youngest of us all, no other than Senator Richard Gordon. Young at heart. Senator Richard Gordon is recognized. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Majority Floor Leader. If I may just make a comment, I agree with Senator De La Rosa that we really have to quell the insurgency. And sino bang ayaw maglagay ng mga daan at mga health center doon sa mga probinsya natin. Pero sa totoo lang po, narinig ko na po lahat yan ng mga nakaraang administrasyon. Marami ng administrasyon ang nagsabi niyan. Pero hindi nagagawa. That doesn't mean that we're not going to support it. I just want to make sure meron talaga mamamahala niyan na magagawa. Pangalawa, meron akong reservation dyan. Dahil nung araw, ang ginagawa, sinasabi naman ng military nung araw, ang panahon ng mga nakaraang administrasyon, maglilinis sila, tapos maglalagay sila ng mga ganyang eskwela. Tapos pag alis sila, dapat nag-iiwan sila ng mga araw, BSDU, mga small armed contingent para hindi malalapitan uli ng mga tinatawag nating insurgents.
I wonder if these questions have been addressed because sayang naman yan, pagka papalpak yan, we don't need our soldiers dying fighting our own countrymen, but there really must be an extra effort not only to make sure na yung barangay ay may health center, may mga eskwela, may mga karsada, may livelihood, but at the same time, another effort to try and reach out to the NPA that there is no more reason for them to fight because gagawin natin yan.